masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magpapalit ako kay BFF yan. Sinabi ko sa kanya, kukuha ka ng comms. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Yung mga sa paligid mo, sino ba yung mga nasa paligid mo? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Ano nga po, is not my sister, hindi raw po niya kapatid, ha? Eh, hindi mo nakilala yung kapatid mo, Bongbong? Say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, Tuloy! our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? Mga reaksyon, grabe na po ito. Teka lang, sumagot po si Amy Marcos. Sumagot si Amy Marcos. Sumagot, sabi niya, Bongbong. Sabi niya, Bongbong. Bongbong. Sabi ni Amy Marcos, Bongbong, ako to. Kung ano-ano nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Bongbong, kung ano na daw nakikita mo. Diyos ko po, Bongbong. Bongbong. Yes, Papa. Sumagot ka nung yes, Papa. Using ko. Yes, Papa. Grabe ka, Bongbong, ha? Ano pa? No, we will make sure, we will be constantly monitoring this. Mabuti nga na may AI na kasi that makes the job much easier. That it will make sure that the data has not the base data has not changed. You can already program it to do it every second, di ba? So yes, we will employ all of those tools. Ang susunod na tanong, Mr. President, related pa rin sa portal, Evelyn Quiroz. Good afternoon, Mr. President. Clarification lang po, ito pong portal, ginawa po ng DPWH with the help of PADSI, Philippine Aerospace po. No, they came in doon sa satellite imaging. Opo. Doon yung pinipicture nung ano. Doon po sa... Oo, kasi pag may request kami, Tinanggalan ng sound yung mic.
Parang alam yata yung itatanong. Good afternoon, sir. Sir, how do you respond to the Yan. drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's Tingnan mo malalim. anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to. Sabihin mo kung gumagamit ka o hindi ka gumagamit, ang dami mong dada. Gumagamit ka o hindi ka gumagamit. Show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you, Mr. Thank you, President. Thank For you. the last question, Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Okay. Thank you very much, Mr. President. That ends our Alright, press conference thank you. this afternoon. Thank you very much. Pagdating mo doon, wala na, malis na. Nandito ako, malapit ka na mo dyan. Huwag kang mag-alala, sir. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, dyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Huwag kang aalis para pag inuli ka, hindi na mahirapan yung tao bayan sa'yo. Ang sistema po ay ganito. Teka lang, bago po natin ituloy yung sistema, may nagpadala pong video sa akin, pinaka-latest na video po ni Bongbong Marcos. Nung lumabas na naman po itong pasabog po ni Zaldico, naglabas po ng talagang nag-live po si Bongbong Marcos. Naku, asan ba yung video na yun? Sinend po sa akin kasi send lang eh. Ito. Kasi send lang po ito. Ano pa? How do you respond to the drug use accusation? Yan. Drug use muna tayo. Walang yaka, Bongbong Marcos. Madadali ka na dyan. Drug use ka dyan, ha. Ito si Bongbong Marcos, mga karyaso. Ito po yung pinaka-latest, ha. Latest. Okay, Bongbong Marcos, sumagot ka. Maayos, ha. Huwag kang pang iwi-iwi dyan. Sagot! Respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family. Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about
family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. Diba? At least inamin niya dirty linen in public. Pag-amin na po yun, totoo yun. Dirty linen in public, totoo yun. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that hindi raw niya kapatid, mga kareaksyon. Ano ba ito magkapatid na to? Ulitin natin. Hindi raw niya kapatid. Ha? Bong, 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 bong. Yes, Papa! Telling lies. Yes, Papa! Using coke. Yes, Papa! Tatakas ka na. Yes, Papa! We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We no longer travel in the same circles, political or otherwise, so no. Hindi raw niya kapatid, mga kareaksyon. Ano kaya nangyayari kay Bongbong Marcos? Hindi raw niya kapatid si Sino. Mga kareaksyon. Hindi na raw niya kapatid si Amy Marcos. Ay! Ano nangyayari kay Bongbong Marcos? Oy! Magpadala kayo ng ano doon sa Malacanang. Hindi na raw niya kapatid si Amy Marcos. Ano kaya nangyayari dito? Mga kareaksyon. Oh, yung dirty linen daw. Ibig sabihin, binanggit po niya yung dirty linen. Ibig sabihin, mga kareaksyon, totoo yung sinabi ni Amy Marcos. Oh, lahat mo na sinabi ni Amy Marcos, sabi daw niya dirty linen. Ibig sabihin, mga kareaksyon, inamin ni Bongbong Marcos yung sinabi po ni Amy Marcos, mga dirty linen ng pamilya. Ibig sabihin, Bongbong Marcos, natatakot na si Amy na baka saan pa mapunta ang bansang ito. Kaya ipinagtapat niya lahat ng katarantaduan mo. O ngayon, anong gagawin mo, Bongbong? Anong gagawin mo? Ganyan na lang ba? Wala na? Kulang yan, Bongbong! Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga kareaksyon. Ito, tuloy-tuloy po ang pagbulgar ni Saldico sa kanyang amo noon, si Bongbong Marcos, tsaka itong si Romualdez. Nako, mga kareaksyon. Ayan, mga kareaksyon, nakikita po ninyo sa inyong screen, ang pinakahuling deliver po ni Saldico ay noong August 5. August 5 ng taon na ito. Nag-deliver po siya ng 216 million. Tapos noong July 15, 500 million. Noong May 29, ako po, ay katatapos lang ng eleksyon, 500 million. Dalawang April 25, tuwing ano po, mga kareaksyon, tuwing buwan, meron pong dagdag na kalahating bilyon. At ang kabuuan daw po na personal nihatid ni Saldico sa mga kamay di umano ni Bongbong Marcos ay 56,418,874,054 pesos. Nako, mga kareaksyon, ayan po, mga kareaksyon, ha. Ito po, tingnan po natin ng May 20, 2023, 500 million.
May 27, 2023, another 500 million. Ako, pitong isang linggo lang ang nakakalipas mga kareaksyon. April 2, totoo po yung sinabi ni Saldico, kailangan makapag-deliver sila ng 2 billion per month. Kaya mga kareaksyon na ito, April 2, 2023, 432 billion. April 2, 2023, another 500 billion. April 19, 500 billion. April 3, ay May 3, 228 million. Million po. Hindi billion. 500 billion, 500 million. May 8, 500 million. May 12, nako, 1 billion po yan mga kareaksyon. May 12, another 654 million. August 17, 500 million. September 8, 500 million. Nako mga kareaksyon, ayan po, milyon po mga kareaksyon. Napakarami niya, no? Yan daw po ang alam ni Saldico na diniliver niya kay Bongbong Marcos. Naku po. Mga kareaksyon, bilyonaryo na itong si Bongbong Marcos. Nakalimutan mo yata ang ilagay sa, ano mo yan, Bongbong Marcos, sa salin mo. Ha? Nakalimutan mong ilagay sa salin mo yan, sir? Ayan, mga kareaksyon, oh. Kung totoo ito, ayan, pay to Romualdez, ayan, R. Ayan, oh, nagsimula po noong 1st of September 2022, nako. Nagsimulang kumubra ang dalawang magpinsan. Sabi nga ni Saldico doon sa kanyang talumpati, hati sila ni Bongbong Marcos sa lahat po ng deliver ni Saldico. Ayan po, nagsimula po ang lahat ng katarantaduhan ng magpinsan. Kung totoo man ito, September 1, 2022, antimano 450 million na po yan. Hindi na po nila pinatagal, ha? Hindi na nila pinatagal. Umupo si Bongbong Marcos, July ba o June upo? July, August, September, sa September mga kareaksyon, nagsimula na po silang kumubra ng limpak-limpak na salapi ang dalawang magpinsan. Kailan po uupo ang isang presidente? June, di ba? June or July? O yan, September, nagsimula na sila. Ayan o mga kareaksyon, wala na, 2 buwan lang pagkaupo ni Bongbong Marcos, nagsimula na po siya mangurakot. At mga kareaksyon, maniwala po kayo sa hindi mga kareaksyon kanina lang, ay pagkatapos po magsalita ni Saldico, ay nag-live si Bongbong Marcos. Nako, nagkaroon po siya ng press conference, live po. Pagkatapos, kasi po yung kanyang pinalabas na video kaninang umaga, para yatang nakalimutan niya magbihis doon sa party, pa-response. O baka hindi na siya natutulog talaga mga kareaksyon. Ayan, pag-aralan po natin, umupo si Bongbong Marcos ng 2022 June or July ba? Nakalimutan ko kung ano talagang, di ba, May, June, July, di ba? July, uupo ang presidente. Ayan, September, nagsimula na magnakaw. September, tapos October 5, another 500 million. October 15, another 500 million. November 11, 1 billion. November 18, 500. Ayan po mga kareaksyon. Monthly, tama yung sinabi ni Gutesa. Monthly mga kareaksyon. Ayan, November, sa November lang ang pumasok na pera po sa kanila noong 2022, ha. Sa November lang, tingnan po ninyo. Ito, ha, tingnan natin, ha. Sa November lang ng 2022, ang mga punyeta, November 11, 1 billion. November 18, 500 na million. November 20, 500 million. November 25, 500 million. November 29, 500 million. Sa November 2022 lang mga kareaksyon, 1 billion, 2 billion, 3 billion. Sa November 22 lang, sa November 2022, 5, 1 billion, 2 billion, 3 mga kareaksyon, 3 billion sa isang buwan. Ako, grabe ka naman, Bongbong Marcos. Grabe ka naman, mamalato ka naman kahit paano. Noong December 2022, Pasko, magkano ang pumasok na pera? Ayan po mga kareaksyon, 1.850 billion. Ako. Noong January 2023 mga kareaksyon, hindi pa natin nakubra yung September. Nung September, ang pumasok na pera sa kanila noong September ay 1.661 billion. September. Noong October, medyo konti, 1 billion lang. Pero nung November, bumawi. 3 billion, ha? Bumawi sila, yung pinag-usapan 2 billion per month. Tapos, nung November, nasa November na tayo, magkano? 2 billion, tama. Hindi, 3 billion. November, ayun, may 1 billion sa taas. Noong December, mga kareaksyon, 2022, magkano? December, sa isang buwan, 1.850 billion. 1.850 billion, ha? Ibig sabihin, mga kareaksyon, 18,050 million. 18,050 million po yun, mga kareaksyon. Kasi ang 1 billion,
is 1,000 million. 1,000 million. So, yung tama. 1.850 million. Ibig sabihin, 1,800 million. 1,850 million. Noong December. Tapos, noong January, ayan po, makikita po niyo sa inyong screen mga karyason. Nako, napakalupit po, Bongbong Marcos. Dinaig mo pa talaga yung tatay mong diktador. Nako. Noong January mga kareaksyon, January 23, 2 beses, 1 billion po, 700 tsaka 3. January po yan 2023, simula ng 2023. 1 billion, 2 billion, 3 billion. Nako. January 2023, Antimano, 3 billion ang pumasok sa kanila. Ang sahod po ng presidente, hindi 300,000 billion. 3 billion, 2 billion. February naman bilangin po natin sa January 8, 2023, 700 million plus 300 million nung kinabukasan, January 9. Tapos, apat na magkasunod, 1, 2, 3, 4. Apat na magkasunod na kalahating bilyon, ibig sabihin 2 milyon, ng January 18, 1925. Tapos, 6 na araw lang, February 1st, 1 billion na naman. Tanginang yan, Bongbong Marcos, totoo ba ito? Kada ikalawang araw, meron kang 1 billion. Ayan di ba mapapaputangin na ka na lang mga kareaksyon January 25, February 1, February 6, February 8, February 14, February 17. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 deliveries. Bilangin natin. February 1, 1 billion. 2 billion. Sa February 6 and February 8, 1 billion, 2 billion na po yun. Tapos February 14, siguro mag-date si Palaka at saka itong si Bangag. Meron silang 500 million, 500 billion, 3 billion. 1, 2, 3 billion. Sa February lang mga karyason, kumubra na naman po ng 3 billion. Itong si Bongbong Marcos. Ito mga karyason, pagdating po ng March 1, March 6, March 10, tigkakalahating billion, 1.5 billion sa March. Tingnan po natin mga karyason, tingnan natin. Ayun, March malupit po ito mga kareaksyon. Yung nakaraan, nakailan sa March na po mga kareaksyon? Sa March 1, March 6, 1.5 billion. Tapos, sa kabila, meron pa mga kareaksyon. March 1.5 billion, 2 billion. Another 3 billion sa March 2023. Nako, talagang kumakamada po itong dalawang magpinsan. Kung hati po sila dito, sabi po ni Saldico. Nako mga kareaksyon, ayan. April naman tayo, April. Magkano ang kinita ng dalawang kawatan? April, 3 beses ang delivery, 1.432 billion. Medyo kulang, pero nagsobra naman ng mga nakaraang buwan. Siguro, nakakompensate naman, di ba? Tapos May, nako mga kareaksyon, ito na, May 3, 229 billion na. So, tapos May 8, napaos ako 500 million. So, sa May po mga kareaksyon, nakapag-deliver po sila ng 1.654 billion plus 500 billion is 2.154 mga kareaksyon. More or less 2.4 billion or 2.5 billion noong May 2023. Tapos nung August, nagbakasyon po sila ng June, July. Tapos nung August 2023, nakapag-deliver lang po sila ng kalahating bilyon. September, siyempre tag-ulan yan di ba? June, July, tag-ulan. Walang masyadong kota. Tapos nung September 2023 mga kareaksyon, 1 billion po mga kareaksyon sa buwan ng September. Sa buwan ng October, 1.5 billion. Meron pong delivery ng October 5 ng kalahating bilyon. Tapos ng October 16, 1 billion. So 1.5 billion. Nung November naman po, 2 beses na delivery, isang 500 million tsaka 150 million. Ibig sabihin 650 million. Talagang tuwan-tuwa si Palaka dito. Tapos dito mga kareaksyon, December, Pasko ng pagnanakaw. December 3, December 7, December 22 mga kareaksyon, 500, 2.2 billion. 2.2 billion. January po tayo, 2025. Ito, kasalukuyan po ng halalan to, eleksyon. Kampanya. Di ba, Pampilaw Lacson, Tito Soto, tutasan. Hindi ba kayo nakinabang dito? Tanong lang. Hindi ba kayo nabigyan kahit tig 1 billion lang? Napakarami nito. Kaya pala maganda ang tahol ng dalawang mag-bromance.
Totoo ba o hindi totoo na tumanggap kayo ng bilyon-bilyon, tutas yan tsaka Pinky Lacson? Hindi? O hindi raw po mga karyason. Okay, hindi raw po sila tumanggap. Pero dito mga karyason, February na tayo. February, 2 delivery ng tigwa 1 billion. 2 billion, putang inang yan. Nakaka-engget naman ang pagnanakaw ninyo. Sana mapaagang pagpunta ninyo sa impyerno. Ito Marso mga karyason, 2 beses na deliver sa March. Medyo napagod siguro si Saldico. Sabi ni Saldico, ipunin na muna natin. 500 million, gawin natin tigwa 1 billion kada delivery. February, March 1, March 12, tigwa 1 billion mga karyason. Ang isapin dito mga karyason, 1 billion billion. Hindi ko po kayo ginagalit, pero ito po yung pinadala ni Saldico sa ating opisina. Opisina, hindi, joke lang po. Ito mga karyason, April 2 to April 16, tigwa 1 billion. May, nasa May na po tayo. May 1 billion, ayun, di ba? Ito po mga karyason, talagang detalyado ang mga report ni Saldico. Dito na po tayo, May 1 billion. Ito po mga karyason, April 2025 ng taon na ito mga karyason. Ako, malupit dito. April 29, 500 million. May 29, 500 million. July 25, 500 million. August 5, pinakauling delivery mga kareaksyon, 216 million. Ang personal na diniliver daw po ni Saldico ay kay Cadiz ay 1 billion mga kareaksyon noong December 2 and December 5, 2024. Ang total po na dapat natanggap ni Bongbong Marcos ay 56.874,054 billion mga kareaksyon. Nagre-reklamo daw po si Bongbong Marcos dahil wala daw po siyang natatanggap na bilyon. Ako! Yan po ang report natin mga kareaksyon. Grabe naman yan, Bongbong Marcos. Sana oil. Ito po mga kareaksyon, meron po ako napansin kay Saldico mga kareaksyon. Ang napansin ko po kay Saldico, medyo tumaba na. Magandang araw po sa inyo lahat. Tumigil ka ito. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista. Nako mga kareaksyon, nakita po ninyo ang itsura ni Saldico. Medyo umaba ang buhok, umaba ang balbas, pero ang kanyang suot ay parehas lang. Para yatang sinuswerte siya sa kanyang suot. Magpalit ka naman ng suot, Saldi. Magsuot ka kulay ano bang kulay ng mga magnanakaw? Pula, magpula ka, pula. Ito mga kareaksyon ito. Pakinggan natin Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista. Talaga naman terorista yung mga magnanakaw, tiniterorist ngayon. Mantakin mo, mas distraction na nangyari sa Cebu. Mas distraction na nangyayari sa Pilipinas. Tapos, mas distraction, marami pa ang nagkamatayan sa Cebu. Talagang terorista ang tawag sa mga ganyan tao. Kung totoo man na sinasabi mo na kasamaan mo si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, kayong tatlo ay mga terorista kung totoo ang sinasabi ninyo mga kareaksyon. Kung totoo ang sinasabi ni Saldico, talagang tiniterrorize sila ang Pilipinas, ninanakawan nila. Kung lahat na sinabi mo ay totoo, ay talagang may tuturing kayo mga terorista. Ay, national security ang pinag-uusapan dito na nagkakamatayan tayo. Sige, tuloy. Sa loob at labas ng Pilipinas. Nako. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Yan. Ang baga, re-reaksyonan po natin ito mga kareaksyon na lahat ng sasabihin ni Saldico dito ay pag-uusapan natin. Tapos mamaya, magsasalita po yung attorney ni Saldico. Panunuorin din natin tapos magre-react din tayo. Grabe naman mga kareaksyon, bilyon-bilyon. Every month, 1 to 3 billion ang delivery. Pinakamababa po mga kareaksyon is 1 billion per month ang delivery. Nako! Paano kung hindi pa sila nahuli? Kaya naman pala, itong mga to nagkakagatan na. Sinong pagkakatiwalaan mo kung isa kang politician? Kaya kayong mga politician, kung kayo ay magnanakaw at may mga kasamaan kayo, pagdating ng araw na magkapitpitan, yung mismong kasama mo ikakanta ka niyan, otherwise, ipapatsugi mo siya para hindi siya makakanta. Ganito ang nakikita ni Saldico mga kareaksyon, na kapag hindi siya na tsugi, siya po ay magsasalita. Ngayon, namumroblema ang gustong tsumugi sa kanya dahil hindi siya malaman kung nasaan siya. Alam ko kung nasaan si Saldico mga kareaksyon. Gusto niyo malaman kung nasaan si Saldico? O kung nasaan siya ngayon? O yun, nandun siya sa kinaroroonan niya. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Nako, grabe naman. Meron siyang 2 billion pesos kada buwan na kailangan may deliver. Nako. Siguro, inano nila yan Inano nila yan. 56, magkano daw po ang na-deliver niya?
So 56 million. Sa 56 million, sa isang trilyon, sa isang trilyon mga ka-reaction, sa isang trilyon ang trilyon kasi is 1,000 billion. Sa 1,000 billion, grabe naman. Ang 25% ng 1,000 billion is ang 25% ng 1 trillion is 250 billion. 250 billion. Tama nga naman no. Kasi hindi na natin alam kung siya lang ang nagdi-deliver. Di ba? Hindi natin alam. Kasi meron pang DOH, meron pang maraming agency. Sa PhilHealth, anong ginawa nila? Kinuha nila yung 90 billion, 60 billion baho. Talaga naman lahat kukunin sa yung gold. Walang pinatawad si Bongbong Marcos. Talagang nakahay. Nakahay ang kanyang pagnanakaw. Para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Nako! Yan ang sinasabi natin. Totoo yung sinabi ni Gutesa. Totoo po yung sinabi ni Gutesa mga kareaksyon. Ngayon, ginamit yata ng DOJ tsaka ginamit ng DOJ tsaka ng ICI yung salaysay po nitong ni Gutesa. Nako mga kareaksyon, nung una ayaw nila isalaysay ni Gutesa. Nung bandang uli gusto na nila isalaysay ni Gutesa. Totoo na bandang uli totoo na Grabe yan Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Nako! Hati! Hating kapatid! Hating magpinsan! Grabe yan, hati! Di meron na silang tig to 25 billion. Kaya nga naman nilang bayaran lahat ng mga trolls. Kaya nilang bayaran lahat ng kanilang mga critics. Kaya nga naman itong mga makabayad black talagang todo depensa kay Martin Romualdez. Kaya naman pala itong si Pampilo Lacson tsaka itong si Tutasan talagang todo naman talaga ang depensa kay Bangag tsaka dito kay Tambaluslos. Grabe naman siyempre mahagisan ka nga lang ng dalawang maleta. Talagang kung magngangawa ka talagang tatalunin mo si Anticler Si Anticler kung makapagsalita talagang kala mo all-knowing. Hindi na siya pinagsasalita ngayon ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos nagsasalita mag-isa sa kwarto. Kausap yung tatay niya tapos binibidyoan niya. Tapos pakiramdam niya nakikinig yung tatay niya tapos ibibigay na niya doon sa PCO. Ipapalabas na. Pero si Anticler hindi na po pinapagsalita ngayon. Balita ko itong si Anticler tatanggalin na Oo, balita ko. Kasi bakit tatanggalin si Anticler? Hindi ko alam kung ipapa-psychological examination siya. Hindi ko alam Kasi may nag-send sa akin ng message na idadalhin daw siya sa psychiatrist. Pagkitanggal nga yung psychiatrist at psychological examination sa record in aid of the legislation, hindi ako naniniwala dun. Ito pakinggan po natin si Sally. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Walang bumili pa talaga ng bahay. Bumili pa talaga yung bahay yung mga dalawang magpinsan para malinis ang kanilang ginagawa, money laundering, ang kanilang pagnanakaw. Bumili ng bahay para hindi masabi, kanino bahay yun? Hindi namin alam. Ngayon pala bumili ng bahay. Bahay para imbakan ng nakaw na pera. Tama nga yung narinig ko mga kareaksyon. Lahat ng sinasabi ni Bongbong Marcos ngayon sa media, tsaka sa social media, ay pawang kasinungalingan kasi pag nagkikita daw sila ng tatay niya, kumakanta si Marcos Sr. Ganito daw yung kanta ni Marcos Sr. Bong, 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 yes, Papa. Telling lies, yes, Papa. Always nakaw, yes, Papa. Too much pulburon, yes, Papa. Yung daw ang narinig ng mga bantay ni Bongbong Marcos Meron pa daw Bong, 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 yes, Papa. Mag-ready ka na papuntang Hawaii, yes, Papa. Grabe po mga ka-reaction Grabe. Ang sabi nga ni Anticler, grabe ka, Bongbong Marcos, grabe ka, BBM. Grabe ka, BBM. Nanga-alas ka na, BBM. Grabe ka, tingnan nyo si BBM, nanga-alas ka na, Grabe si BBM. Tuloy.
Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Grabe, nautusan wag mo nang pigilan ng mga research. Si Saldico, kung nakinabang ng 56 billion, itong si Martin Romualdez tsaka itong si Bongbong Marcos na sinasabi ni Saldico, mga deliveries. Naniniwala ba kayo na si Saldico hindi kumuha? Malay ba ng dalawang magpinsan niya kung magkano pumapasok na pera, no? Saldico hindi kumuha? Itong style ni Saldico, kwadrado ang bungo niya? Magpapaisa siya sa dalawang magpinsan? Imposible yan, Saldi. Pero ganyan sinasabi mo na ikaw hindi ka nakinabang sa nakawan. Okay, paniwalaan mo yung sarili mo. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Part 1. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Madali! Bisa mo! Ano hindi madali? Para sa'yo hindi madali. Sinasabi mo hindi ka nakinabang eh. Pero sige, kunyari hindi ka na nakinabang, sige. Mga ka-reaction, grabe naman po ang dalawang magpinsan eh, no? Grabe naman ang kanila ang pagnanakaw eh, no? Grabe. Nang-Alaska ka na, Bongbong Marcos. Sabi nga ni Claire, grabe ka, Bongbong Marcos. Grabe ka. Nang-Alaska ka na eh. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista. Hindi, ako payag po ako mga ka-reaction na umuwi dito si Saldico eh. Pagkatapos niyang ibulgar lahat, umuwi dito. Kasi kung inaalala ko kung may mangyayari kay Saldico, problema na niya yon. Pinasok niya yan eh. Diba? Pinasok niya yan. Kasi mga ka-reaction, marami po ang nakinabang sa pera. Kung totoo man ito mga ka-reaction, marami po ang nakinabang sa pera niyan. Hindi ako naniniwalang binulsa lahat ni Marcos Jr. yan, tsaka ni Martin Romualdez. Marami ang nakinabang dyan, kaya maraming pumuprotekta sa dalawang yan. Walang po protekta sa dalawang yan, sa Senado o sa Kongreso, mga congressman tsaka mga senador, hindi sila po protektahan kung hindi nakinabang ang mga pumuprotekta kay Bongbong Marcos, kaya dito kay Martin Romualdez. Kaya sino man ang pumuprotekta kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos na sinasabi ninyo na walang kinalaman si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez sa nakawan sa flood control, sa nakawan sa Kaban ng Bayan, mga putang ina kayo, mga putang ina kayo, magnanakaw din kayo. Magnanakaw din kayo. Magnanakaw din kayo. Magnanakaw din kayo! Sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Ako! Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nako po! Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Alam po ninyo mga ka-reaction, ito pong pagsasabi ni Saldico na ito mga ka-reaction, ay talagang, palagay ko mga ka-reaction kasi kung matitiis pa ng mga sundalo, kung matitiis pa ng taong bayan,
na nalaman na nila ang nakaupo sa Malacanang, siya po ang mastermind ng pagnanakaw sa flood control, kaya maraming namatay sa Cebu at maraming nagkakamatayan, akala po ni Bongbong Marcos makakatakas pa siya dito. Akala po ni Bongbong Marcos ay makakalusot pa siya dito. Akala niya kaya pa siyang pagtakpan ng mga dilawang umaalingasaw. Akala niya kaya pong pagtakpan. Katulad po nito, ito. Sabi po nito, ayan ha, ito. Ano sabi nitong tao na to? Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Napakabait niyang tao. Walang yaka, Pampilo Lacson. Naniniwala ako dun. Naniniwala ako nakikita mo sarili mo sa kanya. Kayo po ba naniniwala kay Pinky? Kay Pinky Lacson na nakikita niya sarili niya kay Bongbong Marcos? Ako naniniwala ako. Wala kayong pagkakaiba, Mr. Kuratong Balileng. Naniniwala ako. Naku, mga kareaksyon. Bumanat si Kuratong Balileng. Ito po mga kareaksyon ha. Ito, sitin nyo. Nako. Ito po ang kalagayan ngayon ng mga makakaliwang grupo, mga dilawang, pinklawang umaalingasaw. Ito po yung kalagayan nila ngayon at sitwasyon nila sa kanilang grupo. Hindi po nila alam kung anong gagawin nila ngayon. Nagtagumpay po sila mga kareaksyon na mag-away si Bongbong Marcos at saka itong si Sara Duterte. Nagtagumpay sila. Nagtagumpay po sila mga kareaksyon. At ngayon hindi po nila alam, nag-away yung dalawa. Hindi nila alam, pag napatalsik si Bongbong Marcos, problemado pa rin sila. Hindi pa rin sila ang upo kundi si Sara Duterte, mga tanga. Pinag-away ninyo yung dalawa, dapat pinagbati nyo yan. Tapos, isa-set up nyo si Sara. Hindi nyo pinag-away. Kaya kapag nahuli si Bongbong Marcos na nagnanakaw at magkaibigan sila ni Sara, di sana silang dalawa mapapatalsik. Wala ano kayo mga tanga pinag-away ninyo. Nag-away. Ngayon, ayaw niyong kumampi doon sa isa, ayaw niyong kumampi doon sa isa. Hindi naman pwede yan. Pero more or less, gusto pa nilang manatili si magnanakaw kesa kay I hate drugs. Alam po ninyo kapag umupo itong si Sara Duterte, lahat ng mga NPA, CPP, NPA, Communist Terrorist Party of the Philippines, tsaka itong mga makakaliwang komunista na to, mga hilaw na komunista na to, tsaka itong mga dilawang pinklawang umaalingasaw, ngayon po sila naglulupasay na sa sulok. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi paparating na si Sara Duterte dyan sa Malacanang. Nako mga kaibigan, na sinasabi natin dyan, malaki po ang pinuproblema ngayon ng mga dilawang pinklawang umaalingasaw kasi ayan, Sara Marcoleta papuntang Malacanang. Hindi na aabot ng 2028 yan. Akala po ni Bongbong Marcos, matatakasan pa niya ito. Nagwawala na ang taong bayan, yung mga tricycle driver, alam na nila yung katarantaduan mo, Bongbong Marcos. Ang tingin sa'yo ng buong Pilipinas, magnanakaw at durugista. Kaya kung gusto mong sagipin at isalba ang sarili mo, Bongbong Marcos, tawagan mo na si Sara Duterte, tapos mag-usap kayo. Sabihin mo kay Sara Duterte, tulungan mo ako, Sara. Patawarin mo ako, pinadala ko yung tatay mo doon sa Dahig. Tapos, tulungan mo ako maghanap ka ng rehabilitation center. Para alam ng mga tao sa Pilipinas na ako'y napapailalim sa pinagbabawal na cocaine. Para mapatawad ako ng tao bayan at sasabihin ko sa kanila, hindi ko alam ang aking ginagawa sa loob ng 3 taon. O diba? O ngayon, anong gagawin ni Sara Duterte sa'yo? Wala! Wala! Ikukulong ka niya. Si Sara Duterte, galit na, pinagod mo siya kakapunta ng Dahig. Pinagod mo siya kakapunta ng Dahig. Na problema yung tatay niya doon, wala nagbabantay. Mahina na yung tatay niya, 80 anyos. Wala nagbabantay doon sa Dahig, Bongbong Marcos. Ikaw naman, yung tatay mo, pinalibing ng tatay niya na may dangal, na may binangon ng pangalan ninyo, Bongbong Marcos. Binangon ng mga Duterte, binangon ni Tatay Digong ang pangalan ninyo. Ikaw naman, yung taong nagbaon sa pangalan ninyo, pinadala mo sa Dahig, at ikaw naman, ayun, happy, hindi ko alam, nag-i-injection ka ba o ano? Binigay mo yung isang bato mo sa tatay mo. Yung isang bato, ipakita mo yung hiwa sa katawan mo kung saan lumabas yung bato. Lumabas sa gilagid mo, kaya dumudugo yung gilagid mo, lumabas yung bato sa gilagid. Grabe ka, Bongbong Marcos, akala mo makakatakas ka pa dyan. Puprotektahan po yan ng mga oligarko. Puprotektahan po yan ng mga dilawang pinglawan umalingasaw. Basta't gusto po ng mga to, sina representative Tinyo, sinabing kailangan ring magbitiw ni BP. Sira ulo ka ba, Tinyo? Meron ba sayad ang kukote mo? Tumulo ba yung utak mo sa tumbong mo? Ayaw nyo talaga sumunod sa konstitusyon, no? Parali-rali kayo, pero pag ang konstitusyon na ang nagsalita, ayaw nyo sumunod.
Tapos dito sa Kamara, gusto nila simulan yung amyendahan, yung konstitusyon. Gusto nila tayong iligaw. Gusto na naman, yun ang harapin natin. Teka! Pinakikialaman yung konstitusyon ng mga taga-kongreso. Babaguhin daw nila yung edad ng pagtakbo ng presidente. Sige, bahala kayo dyan. Wala na kaming pakialam dyan. Hindi naman papasayan eh. Di ba mga ka-reaksyon? Ito na po sinasabi natin, si Tinyo. Sinabing kailangan ring magbitiw ni BP Sara kung magbibitaw si Pangulong Marcos. Ano kayo, siniswerte, mga ulaga? Mga komunistang hilaw? Magbibitiw si Sara Duterte, ano kayo, mga bangag din? Bakit nyo siya pagbibitiw? Anong kasalanan ni Sara? Anong kasalanan ni Sara? Anong ninakaw ni Sara? Wala. Walang niya kayo. Kinidnap na yung tatay niya. Pagbibitiwin nyo pa siya. Hindi nyo siya pa mag-re-rest back. Akala ninyo, re-rest back si Sara kasama kayo. Kaya ngayon pa lang, tumabi-tabi na kayo. Kasi mga ka-reaksyon, imminent na yan. Hindi na yan pwedeng pagsawalang bahala. Sa ayaw at sa gusto ni Bongbong Marcos, ay umalis ng Malacanang. Yan ang panawagan ng taong bayan. Mag-resign ka na, Bongbong Marcos, dahil ayaw ka na namin dyan. Magnanakaw ka. Ito mga ka-reaksyon, ay ang anak ng magnanakaw ay nagnakaw. Putang inang yan. Ay, ako, ito. Ito mga ka-reaksyon, may date yan eh. May date tayo, no? April 1. April 1, cash out, 15 luggage, April 1. April 1 mga ka-reaksyon. Grabe po yan mga ka-reaksyon. Grabe po, grabe na yan. Bongbong Marcos, April 1, 2025. Ako, Bongbong Marcos, grabe na yan. Grabe na yung nakawan na yan. Ibang klase po talaga yung dalawang magpinsan. Ano mga ka-reaksyon? Ibang klase po yung dalawang magpinsan. Grabe po ang kanilang mga ginawang tsugi-tsugi nila. Ibang klase po. Kaya mga ka-reaksyon, dito pa lang eh. Dito pa lang mga ka-reaksyon makikita na po natin. Malinaw ang ebidensya. Malinaw na malinaw po ang ebidensya. Pero sasabihin po ngayon sasabihin ni Pampilo Lacson, wala daw bigat ang mga malitang. At saka sabi pa po ni Pampilo Lacson na hindi raw malita ang pinaglagyan, mga balikbayan box daw. Walang niya ka, Pampilo Lacson. Kay balikbayan box yan, kay maleta yan, Pampilo Lacson, 100% Pampi. Makinig ka, Pampi. Nagnakaw. Ang usapin dito, nagnakaw. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Yan. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Nako! Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Nako! Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Nako po! Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang dilim. Mga ka-reaksyon, ito po yung buong interview, press conference po ni Bongbong Marcos. Katatapos lang magpasabog nitong si Saldico na yung mga mali-malitang pera at date at saka amount ng delivery po. May git kulang 60 billion yata yung nahihatid kay Bongbong Marcos ni Saldico. Ayon sa kanya, talagang buwan-buwan 1 billion to 3 billion ang dinideliver nila. Hati daw sila dito ni Marty Romualdez. Pero mga ka-reaksyon, ito po yung panic mode. Panic mode na po Malacanang mga ka-reaksyon. Pagkatapos po ni Saldico, bigla po lumabas itong si Bongbong Marcos sa kanya lungga at nagkaroon ng press conference. Parang wala na yata si Auntie Claire. Wala na si Auntie Claire. Natanggal na. Kasi isa sa mga problema mo si Auntie Claire, Bongbong Marcos eh. Matagal na namin sinasabi sa iyo yan.
ang ikakabagsak mo at ang ikakasira mo si Auntie Claire. Imbes na protektahan ka niya, pinapababa niya ang uri ng pagka-presidente mo. Pero ngayon, ikaw na magsasalita sa press conference, baka sakaling madulas ka, madulas. Ito mga kareaksyon, pakinggan po natin. Okay. Good afternoon, everyone. Parang, okay. Ano ba yun? Walang ganon, Mama Marcos. Walang ganon, di tama yun. I suppose this is, you can consider this the next chapter of my continuing reportage to the people about all of the developments. Oh, meron na rin siyang pa-chapter katulad ni Saldico. Kapag nagsalita si Saldico, kailangan magsimula siya, palitan po ito mga kareaksyon. Palitan po ni Saldico at saka ni Bongbong Marcos ito, palitan. Batuan po ito pag nagsalita si Bongbong Marcos. Talagang si Saldico, talagang mga kareaksyon si Bongbong Marcos talaga naman. Talagang bumaba na din itong si Bongbong Marcos mga kareaksyon. Kaya ito, pakinggan po natin si Bongbong Marcos ito. Sige, Bongbong Marcos, ayusin mo ayusin mo performance mo, baka alam mo na. Pasok. Concerning the flood control mess that we are confronting right now. Ngayon lang po ito mga kareaksyon ngayon lang. Ngayon lang po ito mga kareaksyon. Kaya pagtsagaan nyo na po ang kulay, binago ko po yung kulay para hindi tayo makulayan. O tuloy, Bongbong! Today, what I will be showing you is because alam nyo yung una, there were three phases to the entire process. The first phase was to find out what the ghost projects were, what were the sub-spec projects that were made, what were, etc. Yung problema. The second part is to find out who was responsible so that they can be answerable to the people for whatever it is that they may have done. Ikaw ang tinuturo ni Saldico, ikaw yung responsible. Mag-resign ka na, boy. Hindi mo na malulusutan yan. Kahit tulungan ka pa ng mga pinklawan, dilawan, mga makakaliwa, kahit tulungan ka pa ng mga mainstream media, sa mata ng taong bayan, sisanti ka na. Sa mata ng taong bayan, ayaw ka na ng taong bayan dyan sa Malacanang. Mag-resign ka na, sabi nga ni Manong Chavit Singson, resign! Kung may kickback na malaki, kung hindi binuo, sinong gumawa niyan, hinanap natin. So that's the second part. The third part is what reforms are we instituting? What did we learn from all of this? From all of this catharsis that we had to go through? What have we learned? One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. Hindi nawalan ng transparency, Bongbong Marcos. Nandyan ang mga ahensya, nandyan ang COA, nandyan lahat, pero hawak ninyo lahat yan. Hindi nawalan ng transparency. Alam mo kung ano nawalan? Nawalan ng hiya. Naging kawatan yun nasa Malacanang. Hindi nawalan ng transparency. Nawalan ng pagmamahal sa taong bayan, sa bansa, ang mga namumuno sa amin. Hindi nila